May mga pagkakataon na tila ba mahirap maunawaan sa simula. Pero sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo, kailangan mong maging matatag. Dahil darating ang araw na matatapos din ang paghihirap mo. At magiging maayos na din ang buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa unang gabi ko sa malaking bahay, inihiga nila ako sa malambot na kama. Ang sarap sa pakiramdam tapos ang bango. Ganito pala ang amoy ng bahay ng mayaman. At dahil nagugutom talaga ako, kunwari nagising ako. Kailangan kong galingan, kaya lumuha ako pagkagising ko. Tapos sa ito, nataranta yung dalawang lalaki. Nagtanong sila kung bakit ako naiyak. Sabi ko nagugutom na ako. Kaya ito, isinama nila ako sa kusina. Tapos, pinakain nila ako. At dito na nagsimula ang magandang buhay ko. Dahil itunuring na nila akong tunay na anak. Wala nung malaman nilang patay na si nanay at tatay. At saka, nakita na daw nila ako dati sa burol ni nanay. Buti na lang daw nakita ulit nila ako. Parang tadhana. Kaya ito, sa paglipas ng mga panahon, pinag-aral nila ako at binigyan ng magandang buhay. Wala nang bakas ang mga sugat sa aking katawan na dulot ng nakaraan. At saka maputi na ako at medyo mataba. Ibang-iba na ako sa itsura ko noon. Salamat kay Kuya Taki at Cairo. Kasi sila yung bumuhay sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanila, ako ang mag-aalaga sa kanila pagtanda nila. At ipinapangako ko na magiging mabuting tao din ako kagaya nila. Pangako yan. Sila kasing huwaran ko. Kaya ito, nang umalis sila para magbakasyon, di na muna ako sumama. Nainip kasi ako sa mga lugar na pinupuntahan namin. Mas gusto ko munang maiwan dito. Ewan ko ba? Tapos, kasama ko lang si Taka. Ang mahal na mahal naming aso. Pre, bakit di ka sumama sa kanila? Sayang naman. Saan ba sila pupunta ngayon? Iba talaga kapag mayaman. Gastos lang ng gastos. Nako, pre, hindi ko alam. Basta mga isang buwan ata ang bakasyon nila. At saka, okay lang naman ako dito. Masaya naman ako. Tama ka, best friend. Tara muna sa sementeryo. Baka namimiss mo na ang tatay at nanay mo. Pre, nadalaw ko na kanina. Pero tara, samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Saan, best friend? Doon sa ilalim ng tulay? Uy, naalala mo na naman ang iyong one great love. Gagi, hindi ah. Tropa ko lang yun. Di na nga bumalik at parang wala nang planong bumalik. Ay sus, tampo ka pa din ba? Babalik naman siguro yun. Kaya lang, easy to get kay. Pahirapan mo naman muna. Baka kasi bumigay ka kaagad. Gagi. Bakit ko pa hihirapan?
ganun din naman ang ending. Magkakabati din. Kung sa bagay, best friend, sayang ang oras kapag pinahirapan mo. Tara na nga. At gusto ko nang makita ang ilog na yan. Kaya ito, aalis na kami ng best friend ko kasama si Taka. Huling nakita ko pa kasi ang lugar na yun nung nagtago-taguan kami. Tapos di na siya nagpakita. Iniwan na pala ako. Sana di ako malungkot kapag nakita ko na ulit ang lugar na yun. Kasi siguradong babalik ang lahat ng mga alaala ko sa lugar na yun. Mga masaya at malungkot na mga alaala. Kaya naman, pag-alis namin ng best friend ko, tamang kwentuhan lang habang nasa biyahe. At sa paglipas ng mga oras, familiar na sa akin ang dinadaanan namin. Kahit matagal na panahon na ang nakalipas. Malapit na tayo, pre. Nice. Gusto ko nang makita yun, best friend. Pero, okay ka lang ba? Oo naman. Okay lang ako. Wika ako. Kaya ito, nang makita ko ang tulay, itinigil ko na kaagad ang sasakyan tapos eto, bumaba na kami sa ilalim ng tulay. At mula sa mga kupas na larawang nakaguhit sa mga bato at poste, tila ba, naging sariwa sa akin ang lahat. Bigla na lang umagos ang luha ko. At nang makita ko ang ginuhit kong dalawang bata na may hawak na sako, ewan ko ba, pero ang sakit sa damdamin ng larawan na yun. Kasi wala na siya. At di ko na alam kung babalik pa ba siya. Best friend, okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako, pre. Napuwing lang. Best friend, may napuwing bang ganyan? Kayo ba ang dalawang bata na yan? Oo, pre. Kami yan. Ganyan kami dati. Laging may dalang sako. Mula sa larawang iginuhit na nasa aming harapan, masaya na malungkot ang nararamdaman ko. Pero mas nangingibabaw ang lungkot. At kahit hanggang ngayon, umaasa pa din ako na babalik siya. Pero kailan? Pare, tara na. Uwi na tayo. Sige, best friend. Pero di ka ba dadaan sa bahay niya? Pwede naman. Tara, daanan natin. Baka andun lang yun. Baka nagtatago pa din. At kapag nakita ko siya, ilalagay ko siya sa sako. At iuwi ko sa bahay nila Kuya Taki at Cairo. Best friend, grabe ka. Kaya pala ayaw mong maglaro ng tago-taguan. Kasi hanggang ngayon, di mo pa nahahanap yung kalaro mo dati. Natawa na lang ako sa best friend ko. Kaya eto, pupunta na kami sa bahay nila Piero. Umaasa na sana makita ko siya. Pero kung wala pa din siya, okay lang naman. Sana makita ko na siya. Nap, kamusta ka na dyan sa Pinas? Nakarating ka na ba sa bahay? Opo, Papa. Kakarating ko lang sa bahay. Pero lalabas po muna ako. Tatambay muna ako sa ilog.
Doon kasi kami huling naglaro ni Ethan. Baka hanggang ngayon, hinahanap pa din niya ako. Magpapakita na po ako. O siya anak, ingat ka. Kamusta na kaya si Ethan? Gusto ko na ulit siyang makita. Pero, saan ako magsisimula? Sa mahabang panahon kasi na lumipas. Wala akong anumang balita sa kanya. Di ko din siya makita sa FB. Ay nako. Galit kaya siya sa akin? Sana hindi. At sana magkita na ulit kami. Makapunta na nga sa ilog.